I will come back again and take you to myself, so that where I am, you also may be. Where I am going, you know the way. Thomas said to him, Master, we do not know where you are going. How can we know the way? Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. If you know me, then you will also know my Father. For now on, you do know him and have seen him. Philip said to him, Master, show us the Father, and that will be enough for us. Jesus said to him, Have I been with you for so long a time, and you still do not know me, Philip? Whoever has seen me has seen the Father. How can you say, Show us the Father? Do you not believe that I am in the Father, and the Father is in me? The words that I speak to you, I do not speak on my own. The Father who dwells in me is doing his works. Believe me that I am in the Father, and the Father is in me, or else believe because of the works themselves. Amen, amen. I say to you, whoever believes in me will do the works that I do, and will do greater ones than this, because I am going to the Father. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang gabi sa atin dito sa Pilipinas, sa buong mundo. Magandang araw sa inyo. Ang ating ebanghelyo ngayon ay hina-highlight ni Kristo that He is the only way, the truth, and the life. Siya lang ang tunay na daan. Siya lang ang katotohanan. Siya din ang buhay. No one comes to the Father except through me. So itong linyang ito, dapat i-promote natin si Kristo. Huwag tayong mahiya kahit saan tayo naroon ngayon. Let us proclaim Jesus Christ, because Jesus Christ is very significant, is very relevant, very important in our spiritual life, especially to our salvation. Dahil siya lang talaga. Walang iba. Walang iba. Kundi ang ating Panginoon. Yan ang sinabi niya sa ating ebanghelyo ngayon. I am the way, the truth, and the life. Meron pa siyang sinasabi na wala pang nakapasok sa langit maliban sa galing sa langit. Ang bumaba, galing sa langit. Sino ba yung bumaba, galing sa langit? Si Kristo. Therefore, sila si Moses, mga Old Testament na mga prophets, hindi pa nakapasok sa kaharian. Hinihintay pa nila ang isang Diyos na naging tao. So dito natin makikita how important Jesus is in our lives. Kaya nga, tayo na nandito, spread out natin ang importansya ni Kristo sa buhay natin. Kaya nga, magsimba tayo, hindi enough dito. Sa online mass, kung merong misa na aktual, punta kayo. Receive Jesus Christ through the bread, through the form of bread. After consecration, sa pare, after consecration natin ngayon, hindi na ito ordinaryong tinapay, si Kristo na po ito. Kaya nga, we need to be confident in proclaiming Jesus Christ. Dahil marami talagang masaktan kapag isiwalat natin ang katotohanan sa ating pananampalataya. Anong sabi ni Kristo? Kalimutan ko sa talata, Brother Jando, kung naalala mo. Yung sinabi ni Kristo na kung tatanggapin ninyo sila, ang simbahan, ay tinatanggap nyo ako. At kapag hindi nyo tinatanggap ang simbahan, sila, ang mga apostol, representing the whole church, hindi nyo din tinatanggap ang aking Ama na nagpadala sa akin. So dito mga kapatid, hindi enough na
Tinatanggap lang natin si Kristo, pero yung kanyang paraan ay hindi natin sinunod. Nagtayo si Kristo ng simbahan. Dapat tanggapin din natin ang kanyang simbahan dahil kapag hindi natin tinanggap ang kanyang simbahan, hindi natin tinanggap si Kristo. Dahil hindi naman masiparate si Kristo sa kanyang simbahan, sa kanyang iglesia. Minsan, meron tayong market preaching doon sa Brother Jando, sa Loon. Meron akong kaibigan na kaibigan natin sa Facebook, nag-comment siya sa atin. Sabi niya, Father, saludo ako sa iyo dahil ikaw lang nakita ko na pare na nag-market preaching. Saludo ako sa iyo. Pero alam mo, Father, hindi ako naka-appreciate sa iyo kahit saludo ako sa iyo. Dahil pinupromote mo ang simbahan mo, hindi si Kristo. Yan ang sabi niya. At ang sagot ko naman, hindi mahiliwalay si Kristo at sa kanyang simbahan. Dahil si Kristo ang ulo sa simbahan. At ang simbahan ang kanyang katawan. Colossus chapter 1 verse 18. Si Kristo ang ulo sa simbahan at simbahan ang kanyang katawan. Hindi kumpleto kung tatanggapin mo lang ang ulo at hindi mo tatanggapin ang katawan. So dito sa atin, tinatanggap natin si Kristo bilang head at tinatanggap din natin ang katawan niya. Kaya nga, naging membro tayo sa kanyang iglesia, sa kanyang simbahan. So ay mga kapatid, let us promote the teachings of the church. Dahil ang teaching ng simbahan ay yan ang inaaproban ng ating Panginoong Hesukristo. Inaaprobar yan na si Kristo yung nagsasabi kay Apostol Pedro. Pedro, nandito ang susi sa kapangyarihan. Ang ipinahintulot mo dito sa lupa ay ipinahintulot ko din dun sa langit. Ang ipinagbabawal mo dito sa lupa ay pinagbabawal ko rin dun sa langit. So, let us promote the teachings of Christ because He is the only way, the truth, and the life. Saan niya iniiwan niya itong katotohanan? Iniiwan niya sa simbahan. Unang Timoteo chapter 3 verse 15, the church is the pillar and the foundation of the truth. Anong simbahan? The pillar and the foundation of truth. At tayo pa. Sabi ni Kristo, go to the whole world, proclaim the good news. So lahat are subject to the good news. Hindi tayo lamang, hindi tayo ang pinakataas sa katotohanan. We are just as servants of the truth. We are not the master of the truth. We are the servants of truth. Kaya nga, let us boldly profess our faith that Jesus is the only way, the truth, and the life. Kaya nga, kung hindi ka pa tumatanggap kay Kristo, tayo ay matagal lang tumatanggap ni Kristo, kailan? By virtue of baptism. Sanggol pa tayo. Tinanggap na natin si Kristo sa pamagitan ng bautismo. And din natanggap din natin si Kristo through the sacrament of confirmation. Kaya nga, ang misyon ni Kristo ay natanggap natin sa pamagitan ng mga sakramento. Ang biyaya ng banal na Espiritu ay natanggap natin lahat. It is not exclusive to the priest, but to all the faithful who receive the sacrament. Ang ganda. Kaya nga, sa pamagitan ni Kristo, sila si Moses sa Old Testament, sila si Abraham, nakapasok na sa kaharian. Nandiyan yan sa Ephesians chapter 4, verses 4 to 8. Ang daming mga bihag na dinala ni Kristo. Na mga kaluluwa sa Old Testament, nabuksan na yung langit dahil kay Kristo. Because Jesus is the only way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Yan ang katotohanan. At atin yan isiwalat dito sa punto por punto. Dito sa ating YouTube channel. No? At sundin natin ang paraan ng ating Panginoon. Dahil yan lang ang pinakamabisang paraan upang makaisa natin ang Ama, makaisa natin ang Anak,
at makaisa natin ang banal na Espiritu doon sa kanyang kaharian. Just imagine, ang Diyos ay nag-prepare sa atin. Ang ganda talaga niyan. Dahil Diyos na nag-prepare. Kung ating bahay dito sa mundong ito ay maganda, tao lang ang nag-prepare niyan. Tao lang nagawa niyan. So excited na tayo sa lugar. At hindi yan. Sabi ni Kristo, if this is not true, I will not tell you. Sabi ni Kristo sa Ebanghelyo, di ba? Sabi niya, if there were not, would I have told you that I'm going to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back again and take you to myself, so that where I am, you also may be. Kung saan ako, kasama ko kayo. Wow. No? So, sana ito ang inspiration natin sa gabing ito. At kapag ang sinunod natin ay si Kristo, sa unang pagbasa, pangalawang pagbasa siguro ito, pangalawang pagbasa, first reading, ang dami ng mga tao na sumusunod ni Kristo, pero ano nangyari? Merong chaos, merong tension nangyari, no? Basahin ko. God raised up Jesus on the third day and granted that he be seen, not by all, but only by such witnesses as had been chosen beforehand by God, by us who ate and drank. As the number of disciples continued to grow, ang dami ng mga na-converted sa mga apostol, the Hellenists complained against the Hebrews because their widows were being neglected in the daily distribution. So, yung kanilang sarili na ang iniisip, anong matanggap ko? Marami nang hindi nakatanggap. Walang hustisya dito na nangyari. So, they are complaining against the apostles. Anong ginawa ng mga apostol? So the 12 called together the community of the disciples and said, "It is not right for us to neglect the word of God to serve at table. Brothers, select from among you 7 reputable men filled with the Spirit and wisdom, whom we shall appoint to this task." Yung mga collection nila, no? Ini-entrust niya sa mga tao na reputable men filled with the Spirit and wisdom, whereas we shall devote ourselves to prayer and to the ministry of the word. So para kaming mga apostol, sabi ng sa mga apostoles, we will devote ourselves to prayer and ministry to the word, proclaiming the good news about the Son of God. So ay mga kapatid, ang makapagbigay sa atin ng lakas, tibay, ay let us focus on Jesus Christ, not on things, not on wealth, not on power, but on Him. Dahil siya lang ang tunay na pagkapagbigay sa atin ng tibay, lakas ng loob, upang tayo ay makapatuloy sa pag-serve sa ating Panginoon. At pasensya na kayo last Thursday dahil yung messenger ko ay may problema pala. No, hindi pala ang internet. So hindi tayo nakapabless last Friday pala, not Thursday, last Friday. Pero ngayon mag-bless tayo after sa misa natin. So, ayun mga kapatid, sana sa lahat ng mga nanonood ngayon, let us proclaim Jesus, especially the Holy Eucharist. Because the Holy Eucharist is Jesus. Even the tiny particles of the bread, based on the official teachings of the Church, it is real Christ. The totality of Jesus, His humanity, His divinity is present even to the tiny particles of the sacred host, being consecrated by the priest. So, hinikayat ko kayo, lahat na nandito, go to Mass and receive Jesus. We could not transform ourselves by our own. Hindi natin mabago sa sarili natin.
Let us ask for His help. At kung makapasok na siya dito sa atin, tutulungan na tayo niya through frequent communion sa katawan ni Kristo. Because He is the only way, the truth, and the light. Amen? Let us profess our faith together. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father, before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten and made, consubstantial with the Father. Through Him all things were made. For us men and for our salvation, He came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnated the Virgin Mary and became man. For our sake, He was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried, and rose again on the third day. In accordance with the Scriptures, He ascended into heaven and is seated in the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead. His kingdom will have no end. I believe the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken through the prophets. I believe in one holy, Catholic, and Apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Prayers of the faithful.